Sa una, ang ating mga ninuno na sina Adan at Eva ay inilagay sa halamanan ng Eden upang pamahalaan ang lahat ng bagay, bilang ang mga Panginoon ng lahat, namumuhay ng masaya at may galak. Gayunpaman, kalaunan ay tinukso sila ng ahas na magkasala at ipagkanulo ang Diyos, at tinaboy sila ng Diyos palabas ng halamanan ng Eden. Ano ang kalooban ng Diyos nang harapin ang mga taong nagtaksil sa Kanya? Pinalayas lang ba niya sila at pinahintulutan si Satanas na sirain sila? Hindi. Ang Diyos ay hindi umupo ng walang ginagawa. Ang Diyos ay may kalooban. Siya ay umaasa na magkakaroon ng isang grupo ng sangkatauhan na makakaunawa sa kanyang mga salita, makakaintindi sa kanyang mga salita, makasusunod sa kanyang mga salita, at makakaayon sa kanya. Ang gayong sangkatauhan ay hindi na muling magtataksil sa Diyos at makakapangasiwa sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos na tunay na namamahala ng lahat. Katulad ng mga magulang na may malawak na mana sa pamilya, hindi sila pumapayag na basta-basta itong ibigay sa kanilang mga anak. Dapat nilang alagaan ang kanilang mga anak hanggang sa araw na sila ay may kakayahang magmana ng mana ng pamilya. Sa gayon ay makatitiyak silang ganap nilang ipagkakatiwala ito sa kanilang mga anak. Kaya naman, ang mga magulang ay nagsimula ng isang plano upang alagaan ang kanilang mga anak. Ang mga magulang ay may mga plano para sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Maaari bang walang plano ang Diyos na isang dakilang bagay gaya ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan? Upang makakuha ng grupo ng mga nilikhang nilalang na may kakayahang pangasiwaan ang lahat ng bagay, pinasimulan ng Diyos ang isang 6,000 taong plano ng pamamahala. Paisa-isang hakbang, ganap niyang iniligtas ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ni Satanas, na nagdulot sa kanila na makalaya mula sa kasalanan at makakuha ng pagdadalisay. Sa pamamagitan nito, ang mga tao ay hindi na matutukso at mapapahamak ni Satanas. Ngunit sa halip ay makikinig sa mga salita ng Diyos at susundin ang kanyang mga kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos. Doon lamang matatapos ang plano ng Diyos para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya, bakit kailangan gumawa ng Diyos sa 3 yugto upang makamit ang gayong mga resulta? Tingnan natin ang mga salita ng Diyos tungkol dito. Sabi ng Diyos, ang 6,000 taong gawain ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 yugto. Ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian. Ang 3 yugtong ito ng gawain ay para lahat sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Nang ibig sabihin, ang mga iyon ay para sa pagliligtas sa sangkatauhan na labis na natiwali ni Satanas. Gayunpaman, kasabay nito, ang mga iyon ay para rin maaaring makagawa ang Diyos ng pakikidigma kay Satanas. Kaya, kung paanong ang gawain ng pagliligtas ay nahahati sa 3 yugto, gayon din ang pakikidigma kay Satanas ay nahahati rin sa 3 yugto, at ang dalawang aspetong ito ng gawain ng Diyos ay sabay na pinatatakbo. Ang pakikidigma kay Satanas ay talagang para sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan, at dahil sa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan ay hindi isang bagay na matagumpay na natatapos sa iisang yugto, ang pakikidigma kay Satanas ay hinahati rin sa mga bahagi at yugto. At isinasagawa ang pakikidigma kay Satanas alinsunod sa mga pangangailangan ng tao at sa lawak ng pagtiwali ni Satanas sa kanya. May 3 yugto sa gawain ng pagliligtas sa tao, na ang ibig sabihin na ang pakikidigma kay Satanas ay hinati sa 3 yugto upang minsanan at ganap ng magapi si Satanas. Ngunit ang katotohanang nakapaloob sa buong gawain ng pakikidigma kay Satanas ay yaong ang mga epekto nito ay natatamo sa pamamagitan ng ilang hakbang ng gawain. Pagkakaloob ng biyaya sa tao, pagiging handog sa kasalanan ng tao, pagpapatawad sa mga kasalanan ng tao, paglupig sa tao, at paggawang perpekto sa tao. Ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan ay nagbubukas sa 3 yugto, ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian. Ang 3 yugtong ito ay bumubuo sa kabuuan ng plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng mga yugtong ito, unti-unting palalayain ng Diyos ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ni Satanas, na humahantong sa kanila upang ganap na makamit niya.
Ang katiwalian na ginawa ni Satanas sa sangkatauhan ay malalim at malawak. Hindi ito malulutas sa isang taon o isang siglo o kahit sa isang milenyo. Nangangailangan ito ng 6,000 taon upang ganap na iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkakahawak ni Satanas. Sa buong prosesong ito, ang Diyos ay nagsasagawa ng iba't ibang gawain ayon sa katayuan at pangangailangan ng sangkatauhan, na ginagabayan sila sa bawat hakbang tungo sa ganap na kaligtasan. Sa huli, ibabalik niya ang sangkatauhan sa orihinal na wangis ng mga tao na nilikha sa simula. Sa puntong iyon, hindi na magagawa ni Satanas na linlangin ang sangkatauhan, at sa huli ay tatamasahin ng Diyos ang kanyang kapahingahan. Ngayon, maaaring nauusisa ka kung paano eksaktong isinasagawa ng Diyos ang 3 yugtong ito ng gawain, kung saan tatalakayin natin ng mas malalim ang paksang ito. Bakit pinasimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan? Sa simula, ang sangkatauhan ay ignorante. Hindi alam kung paano sumamba sa Diyos o mamuhay sa lupa. Madalas silang nagkasala, sinasaktan ang Diyos nang hindi napagtatanto ang kanilang mga aksyon bilang kasalanan. Upang turuan ang sangkatauhan tungkol sa kasalanan, akayin sila palayo dito at bigyang daan silang mamuhay ng normal na buhay ng tao sa lupa. Sinimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan. Basahin natin ang isang sipi mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, noong kapanahunan ng kautusan, naglatag si Jehovah ng maraming mga utos kay Moises upang ipasa sa mga Israelitang sumunod sa kanya palabas ng Ehipto. Ang mga utos na ito ay ibinigay ni Jehovah sa mga Israelita at walang kaugnayan sa mga taga-Ehipto. Nilayon ang mga ito upang pigilan ang mga Israelita at ginamit niya ang mga utos upang gumawa ng mga kahilingan sa kanila. Kung nangilin man sila sa araw ng kapahingahan, kung iginalang man nila ang kanilang mga magulang, kung sinamba man nila ang mga Diyos-Diyosan at iba pa, ito ang mga prinsipyong ginagamit para hatulan silang makasalanan o matuwid. Sa kanila, mayroong ilang tinamaan ng apoy ni Jehovah, mayroong ilang binato hanggang kamatayan, at mayroong ilang tumanggap ng mga pagpapala ni Jehovah. At tinukoy ito ng pagsunod nila o hindi pagsunod sa mga utos na ito. Binato hanggang kamatayan yaong mga hindi nangilin sa araw ng kapahingahan. Ang mga paring hindi nanghilin sa araw ng kapahingahan ay tinamaan ng apoy ni Jehovah. Binato rin hanggang kamatayan ang mga hindi nagpakita ng paggalang sa mga magulang nila. Inihabilin ni Jehovah ang lahat ng ito. Itinatag ni Jehovah ang kanyang mga kautusan at mga batas niya upang, habang pinangungunahan niya sila sa mga buhay nila, ang mga tao ay makikinig at susunod sa salita niya at hindi maghihimagsik sa kanya. Ginamit niya ang mga kautusang ito upang mapanatili sa ilalim ng pagsupil ang bagong silang na sangkatauhan, upang mas mainam na mailatag ang sandigan para sa panghinaharap niyang gawain. At kaya, batay sa gawain na ginawa ni Jehovah, tinawag ang unang kapanahunan na kapanahunan ng kautusan. Sa kapanahunan ng kautusan, naglabas ang Diyos na Jehovah ng maraming batas at utos na nagtuturo sa mga tao kung paano sambahin siya at kung paano mamuhay. Kung susundin ng mga tao ang mga batas, tatanggap sila ng proteksyon at mga pagpapala ng Diyos. Gayunpaman, kung nilabag nila ang batas, kailangan nilang mag-alay ng mga hain para sa kasalanan upang matamo ang kapatawaran. O kung hindi, ay mahaharap sila sa parusa at sumpa mula sa Diyos. Naranasan ng mga tao sa kapanahunan ng kautusan ang mga disposisyon ng Diyos ng katwiran, kamahalan at puot, at ang kanyang hindi pagkonsinti sa pagkakasala ng tao. Gayon din ang kanyang awa at mga pagpapala. Kaya naman, iginagalang nila ang Diyos na Jehovah. Sinunod ang kanyang mga batas at utos at sa gayoy namuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon na namumuhay ng normal sa lupa. Ngayon, isaalang-alang natin. Ano kaya ang kalagayan ng sangkatauhan kung hindi pinasimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan? Kung wala ang mga hadlang ng batas at patnubay ng Diyos, ang sangkatauhan ay tiyak na mahuhulog sa kaguluhan at mabilis na mabibiktima ni Satanas. Kaya, maliwanag na ang pagpapalabas ng Diyos ng batas ay napakahalaga para sa sangkatauhan. Ang gawain sa kapanahunan ng kautusan ay nagpahayag sa mga tao kung ano ang kasalanan at kung ano ang kaakibat ng katwiran.
Ipinabatid nito sa kanila ang kanilang madalas na mga paglabag at ang pangangailangan para sa sakripisyong pagbabayad sala upang makatanggap ng kapatawaran. Ang gawain ng Diyos sa yugtong ito ay hindi lamang gumabay sa sangkatauhan patungo sa tamang landas, kundi naglatag din ng pundasyon at naghanda ng daan para sa gawain ng pagtubos ng kapanahunan ng biyaya. Mga kapatid, dahil napakabisa ng batas para sa sangkatauhan, bakit tinapos ng Diyos ang kapanahunan ng kautusan at sinimulan ang kapanahunan ng biyaya? Sa nakaraang video, tinalakay natin kung paano gumawa ang Diyos noong kapanahunan ng kautusan. Ngayon, tuklasin natin kung bakit pinili ng Diyos na wakasan ang kapanahunan ng kautusan at pasimulan ang kapanahunan ng biyaya. Magsimula tayo sa huling yugto ng kapanahunan ng kautusan nang ang sangkatauhan ay lalong natiwali ni Satanas. Laganap ang kasalanan at hindi na napigilan ng batas ang pag-uugali ng tao. Ang mga tao ay nahaharap sa panganib ng paghatol at kamatayan sa ilalim ng batas dahil sa kakulangan ng sapat na handog para sa kasalanan. Sa desperasyon, taimtim silang nanalangin sa Diyos. Bilang tugon, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao bilang si Hesukristo upang simulan ang gawain ng pagtubos, na minarkahan ang simulan ng kapanahunan ng biyaya at ang katapusan ng kapanahunan ng kautusan. Basahin natin ang 2 sipi mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagkatapos, noong kapanahunan ng biyaya, dumating si Jesus upang tubusin ang buong sangkatauhang makasalanan, hindi lamang ang mga Israelita. Nagpakita siya ng awa at mapagmahal na kabaitan sa tao. Ang Jesus na nakita ng tao sa kapanahunan ng biyaya ay puno ng mapagmahal na kabaitan at laging mapagmahal sa tao, sapagkat naparito siya upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Nagawa niyang patawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan hanggang sa ganap na tubusin ng pagpapako sa kanya sa krus ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa panahong ito, nagpakita ang Diyos sa tao na may awa at mapagmahal na kabaitan. Ibig sabihin, naging isa siyang handog dahil sa kasalanan para sa tao at ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng tao, upang sila ay mapatawad magpakilanman. Kung wala ang pagtubos ni Jesus, nabuhay na sana ang sangkatauhan sa kasalanan magpakilanman at naging mga anak ng kasalanan, mga inapo ng mga demonyo. Kung nagpatuloy ito, naging lupain na sana ni Satanas ang buong mundo, ang lupaing tirahan nito. Gayunman, ang gawain ng pagtubos ay nangailangan ng pagpapakita ng awa at kagandahang loob sa sangkatauhan. Sa pamamagitan lamang nito maaaring tumanggap ng kapatawaran ang sangkatauhan at sa huli ay magkaroon ng karapatang magawang ganap at lubos na makamit ng Diyos. Kung wala ang yugtong ito ng gawain, hindi na sana sumulong ang 6,000 taong plano ng pamamahala. Kung hindi ipinako si Jesus sa krus, kung nagpagaling lamang siya ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo, hindi sana lubosang mapapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sa 3.5 taon na ginugol ni Jesus sa paggawa ng kanyang gawain sa lupa, natapos lamang niya ang kalahati ng kanyang gawain ng pagtubos. Pagkatapos, sa pagpapako sa kanya sa krus at pagiging kawangis ng makasalanang laman, sa pagpapasa sa kanya roon sa masamang isa, natapos niya ang gawain ng pagpapako sa krus at napangibabawan ang tadhana ng sangkatauhan. Pagkatapos na ibigay siya sa mga kamay ni Satanas, saka lamang niya natubos ang sangkatauhan. Sa loob ng 33.5 taon na nagdusa siya sa lupa, tinuya, sinira ang puri at tinalikuran, maging hanggang sa punto na wala siyang mahimlayan ng kanyang ulo, walang lugar na mapagpahingahan, at kalaunan ay ipinako siya sa krus, pati na ang kanyang buong pagkatao, isang banal at walang salang katawan ay ipinako sa krus. Tiniis niya ang lahat ng klase ng pagdurusa. Tinuya siya at nilatigo ng mga nasa kapangyarihan at dinuraan pa siya ng mga sundalo sa muka. Datapot siya ay nanatiling tahimik at nagtiis hanggang wakas, na sumusunod ng walang pasubali hanggang kamatayan. Pagkatapos niyon ay tinubos niya ang buong sangkatauhan. Noon lamang siya tinulutang makapagpahinga.
Ang gawaing ginawa ni Jesus ay kumakatawan lamang sa kapanahunan ng biyaya. Hindi ito kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan, ni hindi ito panghalili sa gawain ng mga huling araw. Ito ang diwa ng gawain ni Jesus sa kapanahunan ng biyaya, ang ikalawang kapanahunan na pagdaanan ng sangkatauhan, ang kapanahunan ng pagtubos. Sa kapanahunan ng biyaya, si Hesukristo ay namuhay kasama ng mga tao at nangaral, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Tinuruan niya ang mga tao na ipagtapat ang kanilang mga kasalanan, ibigin ang ibagay ng kanilang sarili, magpatawad ng makapitumpung-pitong beses, ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Naunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos, at natamo ang malinaw na mga layunin at direksyon sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ganap na lumaya mula sa mga hadlang ng batas. Gumawa rin si Jesus ng maraming himala, kabilang ang pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ng mga tao at puno ng habag at pasensya sa kanila. Naranasan ng mga tao ang pag-ibig at awa ng Diyos. Nasaksihan ang kanyang pagiging madaling lapitan at pagiging kaibig-ibig. Naging mas malapit ang relasyon ng mga tao sa Diyos. Sa huli, si Jesus ay ipinako sa krus. Nagsisilbing walang hanggang handog para sa kasalanan para sa mga tao, na permanenteng nagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Mula noon, hanggat ang mga tao ay nagsisi at nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan sa Panginoon, sila ay tatanggap ng kapatawaran at hindi nahahatulan o parurusahan ng batas, na nagbibigay kwalifikasyon sa kanila na manalangin sa harap ng Diyos at tamasahin ang kapayapaan, kagalakan, at masaganang biyaya na ibinigay ng Panginoon. Hindi ba ang gawaing pagtubos ni Hesukristo ay isang napakalaking kaligtasan para sa sangkatauhan? Ito ay dahil sa kanyang pagtubos, ang sangkatauhan ay nabuhay at umunlad hanggang ngayon. Gayunpaman, ang pagkumpleto ba ni Jesus ng gawaing pagtubos at pagtubos sa sangkatauhan mula sa mga kamay ni Satanas ay nangangahulugan na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay tapos na? Ipinahihiwatig ba nito na hindi na kailangan ng sangkatauhan ang Diyos upang magsagawa ng karagdagang gawain ng kaligtasan? Ano ang iyong mga saloobin tungkol dito? Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento. Manatiling nakatutok na sa video, kung saan tatalakayin natin ng mas malalim ang paksang ito. Maraming tao ang naniniwala na nang si Hesukristo ay ipinako sa krus at ang sangkatauhan ay tumanggap ng pagtubos, sa gayon ay natapos na ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ngunit, totoo ba na hindi na kailangan ng sangkatauhan ang Diyos upang magsagawa ng karagdagang gawain ng kaligtasan? Hindi. Hindi iyon ang kaso. Bagamat nakatanggap na tayo ng katubusan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at napatawad na ang ating mga kasalanan, nalutas na ba ang ating makasalanang kalikasan? Hindi. Hindi pa. Tinutulak pa rin tayo ng makasalanang kalikasan natin. Namumuhay pa rin tayo sa tiwaling disposisyon natin. Madalas nating makita ang ating sarili na hindi sinasadyang nagsisinungaling at nakakagawa ng mga kasalanan. Madalas na nagre-rebelde at lumalaban sa Panginoon. Naghihirap tayo dala ng kasalanan. Hindi natin kayang isabuhay ang mga salita ng Panginoon. Nananatili tayong nakagapos at kontrolado ng kasalanan. Hindi natin kayang palayain ang ating sarili mula sa pagkakahawak nito. Tayo ba sa ganitong kalagayan ay maaaring madala sa kaharian ng langit? Ang Diyos ay isang banal na Diyos, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Tunay na hindi papayagan ng Diyos ang mga taong maaari pang magkasala at lumaban sa Kanya na makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya nga pagkatapos makumpleto ni Jesus ang gawaing pagtubos, ipinropesiyan niya ang Kanyang pagbabalik ng maraming beses. Ano ang gagawin ni Jesus sa Kanyang pagbabalik? Lubusan niyang lulutasin ang makasalanang kalikasan ng sangkatauhan. Ililigtas ang tao sa kasalanan at gagawing perpektong banal para makapasok sa kaharian ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Jesus,
Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi kung anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ipinropesiya din ang pahayag, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Sa mga huling araw, sa muling pagparito ng Panginoon, ipapahayag niya ang katotohanan at isasagawa ang gawain ng paghatol, nagagabay sa mga tao na maunawaan at makapasok sa lahat ng katotohanan. Ito ay ganap na magliligtas sa tao mula sa kasalanan, magpapalaya sa tao mula sa impluwensya ni Satanas at magdadala sa tao sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang yugto ng gawain na matagal nang binalak ng Diyos, at ito ang huling yugto ng kanyang plano sa pamamahala. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Bagamat maraming gawain ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang. Inilalantad, pinakikitunguhan, at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos, at bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawain ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya.
Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Kahit na tinubos na tayo ni Jesus at iniligtas tayo mula sa kapahamakan sa ilalim ng kautusan, patuloy pa rin tayong nagkakasala dahil ang ugat ng kasalanan sa loob natin ay hindi pa lubusang nalutas. Sa makatuwid, kailangan pa rin natin ang Diyos para ipahayag ang higit na katotohanan at isagawa ang gawaing paghatol upang lubusang linisin at iligtas tayo. Ang gawaing ito ay ang ikatlong yugto ng gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. At ito ang pinakamahalaga at pangunahing gawain. Kapag natapos na ang yugtong ito ng gawain, malilinis ang ating tiwaling kalikasan at hindi na tayo magkakasala o lalabanan ang Diyos. Magagawa nating tunay na sumunod at mahalin ang Diyos. Pagkatapos, ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan ay ganap ng matatapos. At ang kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala ay matagumpay na maisa sa katuparan. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos ay naglalayong lutasin ang problema ng kasalanan ng sangkatauhan at makamit ang isang layunin. Iligtas ang sangkatauhan ng paisa-isang hakbang mula sa kapangyarihan ni Satanas at mula sa kasalanan. Dalhin sila sa kaharian ng Diyos upang magmana ng kanyang mga pangako at pagpapala. Ang tatlong yugtong ito ng gawain ay malapit na nauugnay sa isa sa kasunod. Ang bawat yugto ng gawain ay nabubuo sa pundasyon ng nakaraang yugto, umuunlad ng mas malalim at mas mataas. Ang bawat yugto ay sinusundan mula sa huli, at ang mga ito ay malapit na konektado sa isa't isa. Kung walang anumang hakbang, hindi magtatagumpay ang buong plano. Bakit natin ito nasabi? Kung wala ang gawain ng kapanahunan ng kautusan, hindi malalaman ng sangkatauhan kung ano ang kasalanan at mabubuhay sa ilalim ng pagyurak ni Satanas. Madali silang mabibihag ni Satanas, nahahantong sa kanilang pagkamatay. Kung wala ang gawain ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya, ang sangkatauhan ay nahaharap sa kaparusahan dahil sa kanilang napakaraming kasalanan, at ang pag-unlad ng sangkatauhan ay hindi aabot sa kung nasaan ito ngayon. Kaya, paano kung walang gawaing paghatol sa mga huling araw? Ang sangkatauhan ay mananatiling nakatali at kontrolado ng kanilang kasalanan magpakailanman. Hindi kailanman makakawala at hindi kailanman magiging karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Sa huli, haharapin lamang ng tao ang pagkawasak dahil sa malalim na ugat ng kasamaan. Ang gawain ng kapanahunan ng kautusan ay nagpapaalam sa mga tao tungkol sa kasalanan. Tinutubos sila ng gawaing pagtubos mula sa kasalanan. At ang gawaing paghatol ay lubusang nag-aalis sa kasalanan ng tao. Ang tatlong yugto ng gawaing ito ay nagpapakita ng napakalaking pagmamahal at kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngayon, maaaring nagtataka ka kung kailan babalik ang Panginoon upang isagawa ang ikatlong yugto ng gawain at kung paano gagawin ng Diyos ang gawaing paghatol. Kung gusto mong malaman ang higit pa, mangyaring mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe para makipag-ugnayan sa akin. Ikalulugod kong ipagpatuloy ang pagbabahagi sa iyo. Siguraduhing i-follow ang aking page para sa mga update at para mas malaman ang iba pang misteryo.